makikita niyo sa aklat ng mga Gawa 4 ng mga kapatid noong unang panahon ng mga apostol ay nagkaisa ng damdamin. At sila ay nagpulong-pulong na gumawa ng isang kusina. Ano pat ang kusinang ito ay susuplayan ang pangangailangan ng lahat ng mga kapatid at yung pangangailangan din ng ibang tao. At ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian, mga bahay, mga lupa, upang ang kusina ng Panginoon ay laging mayroong pagkain na kaiba. Ito ay kusina ng mga malalaking kawat at kaldero, kusina ng mga plato at sandok na ang mga lutuan ay laging umuusok sapagkat mayroong pista palagi. Ito'y halaw nila ng Panginoon ay na kasama pa nila. Hindi pumayag na mayroong nagugutom. Mula sa 2 tinapay, 5 tinapay at 2 isda ay pinarami niya ng pinarami at walang nakulang. Ang kusina noong unang panahon ng mga Kristiyano na naging agape kusin ay hindi nakulang na naman. Laging mayroon, laging sagana, laging umuusok ang kanilang kaldero, laging may mga bisitang iniimbitahan. Alam niyo nung ang mga ginagawa natin ngayon ay pagka ating sineselebrate yung Santa Cena, may kamutit, may liit na tinapay. Sa liit ay isang gayon ay 2 ngipin lamang masakot. At mayroong kupa na sobrang liit. At kuminsan ay hindi pa puno at na pag gayon ay hagyan ng makadudot. Alam ba niyo ang hapag doon ng Panginoon pag sineselebrate nila? Hindi lamang maliit na tinapay. Saganang pagkain. Pag sineselebrate nila, yung huling hapunan ay kasama yung banquet. Nagbabanquet muna sila. Salo-salo ng masasarap na pagkain. At tinatapos nila yung alaala ng huling hapunan. Lahat ay busog. Lahat ay nasisiyahan. Iba't ibang klase ng mga putahe ang kanilang inihanda. At ito'y nagpatuloy ng 250 taon na si Kristo nasa langit. Ang hapag ng Panginoon ay napakarami pang mga pagkain. Ito'y ang ugat nito ay yung piyesta ng Paskwa. Ang piyesta ng Paskwa ay doon natin kinuha yung Santa Cena. Ang piyesta ng Paskwa ay nag-iihaw ng isang buong tupa. Hindi hita ng manok. Tupa, isang buo. At hindi sila kakain, sila'y maghihintay muna ng gutom. Gutom na yung mga bata, mamaya ang ating gabi. At ang piyesta ng Paskwa ay kakain ng mga taong gutom. Maraming pagkain. At bawal magtira. Uubusin nila lahat. Ngayon, ano nang nangyari sa hapag ng Panginoon? Tigbumunting tinapay na kuminsan ay makulat ang pagkaluto. Natatandaan ko na mayroong isang elder na nabungig sa Santa Cena. Kasi yung tinapay ay tinakluban agad, ay makulat. Ay nang nagkakantahan ng tinapay ng buhay, habihin ay naghihigita yung 2 buwan. Yung chocolate yung elder ay pinuputol yung tinapay ay hindi madali. Ay nang pakikit ay naputol din, tikangkang yung elder sa tabi. At nang nakakagati na ng pinay hindi manguya ay naputol yung pustiso. Biro-biro ini mga kapatid. Ang hapag ng Panginoon na hindi ganyan. Lumawak! Ang kusina ni Kristo ay kung nasaan sa lugar makikita. Nagbabahay-bahay sila na masasaya ang puso. Ayaw nilang magka-surety. Kahit si Ananias at si Sapphira ay nagbinta ng ari-arian at ibininta ang lahat. Ibinigay yung ilan na hukit pa sa paanan ng mga apostol. Lahat ng ari-arian nun ay ari-arian ng lahat at walang nakulang. Pinagpala sila ng Panginoon dahilan sa ang hapag ng Panginoon ay kanilang sinusuplayan ng maraming masasarap na pagkain.
Ngayon, ang sabi ng Panginoon, pupunta kayo sa buong mundo at ipangangaral ng Ebanghelyo. Pinasok ang sintro ng Roman Empire, ang Roma. At na magsimula ang Ebanghelyo sa Roma, hindi ito gawa ng mga boys of God. Hindi ito gawa ng mga leman. Hindi gawa ng mga pastor. Tama-tama. Nasa Roma ay mayroong problema. Ang problema ng Roma ay pagkaalipin. Hindi pantay-pantay ang tingin sa tao. Sa Empire ng Roma, ang mga babae ay walang halaga halos. Ano pa mayroong tinatawag na exposure? Pag ikaw ay panganak at ang anak mo ay babae, yung unang anak ay babae, ilalagay mo sa labas para hayaang siya'y mamatay. Yung pwede namang ampunin kung may maawa, pero kung hindi, mamamatay na yan. Kapag marami ng anak at ang anak mo ay babae, malamang na ito'y mamamatay na. Majority sa mga kaanib, mga naninirahan ay mga lalaki. At pag sila'y nagpipista, yung mga alipin ay talagang kawawa. Ang mga Romano, pagkakain ay nakahiga, nakatagilid. At sapagkat ang pista kuminsan ay 2 linggo, 1 buwan, walang tigil. Ang dampot ng pagkain ay dapat 2 daliri. Hindi pwedeng ganyan. Sapagkat mga maharlika kakainin unti-unti. At kapag busog na ay pupunta sa supahan. Ay naimbento yung mga herb na pampasuka. Dahil sobrang busog ay ang dami pang kakainin. Susuka doon at babalik uli at walang katapusan ng kain. Pagtulog, gising sa ating gabi, kain uli. At yung mga alipi ay naglilingkod. Na yung kanila yung mga tira-tirahan, mga panis, mga kaunti, mga kung ano ang lalaman. Pumasok ang mga Kristiyano, ang gamit ay kusina. Hapag ng Panginoon ng gamit. Paano ito ginawa? Sila'y nagluto. Ang hapag ng Panginoon ay kung saan bahay. Iniimbitahan ang mga dukha, mga ulila, mga balo. Sapagkat yan ang tagubilin sa Deuteronomio. Yan ang sinabi ni Job. Yan ang sabi sa Isaiah 58. Na kung iyong pakakainin ng mga buton, darangsa ng mga hubad, ang iyong liwanag ay sisikat. Ikaw ay pagagalingin, ikay pagiging nakawahin ng Panginoon. Ginawa nila itong aktwal. Dati ito ay sermon lang. Dati ito ay ngawa-ngawa. Ngayon ay ginagawa. Dati ay yung binabasa lang nila na si Kristo sinesermon na nagpakain ng libo-libong tao, ngayon ay aktwal nilang ginagawa. At alam nyo, ang mga bisita nila, mga alipin. At yung unang kain ng alipin sa Agape Feast, kauna-unahang isinting pagkain. Kauna-unahang masarap. Hindi sila nakakain ng ganyan. Dati sila'y mga nasa gilid na mga nasa tabi, ngayon. Sila'y mga alipin na pinaglilingkuran. Mga kapatid, ibang klase ito. Na yung mga babae dati walang halaga, sila ngayon ay mga kasamang naglilingkod at pinaglilingkuran. 60% ng member ng church sa Roma noong panahon yun ay mga babae, mga alipin. Ano pa sa inggit ng mga namumuhi sa Kristiyanong mga orador, sa kanilang pagsisirmon, sinasabi nila, anong tingnan niyo mga Kristiyano? Sino ang mga kaanib niyo mga yan? Mga ugo, mga ungas, mga amusin, mga mahihirap, mga babae, mga bata. Walang kwinta sa lipunan. Hindi niya kagaya natin na
pag tayo nagtayo ng asosasyon, yung pinakamabubuting tao, yung the best, mayayaman, mga marurunong, mga nag-aral, hindi, ang lakihan niya ng pagkakaiba. Ngunit ang ilang mga tagapagtanggulang Kristiyano ay sumasagot, tama yung sinabi mo. Nang makita kami ng Panginoon, nasa mababa kaming kalagayan. Walang kakwinta-kwinta sa lipunan. Kinuha kami ng Panginoon at itinaas. Hindi kami dating ganito ang pakiramdam. Hindi dating ganito ang kalagayan. At ang lahat ay nagsimula sa kusina. Alam niyo na ba? Isang nag-report sa emperor. Yung isa. Mahal na emperor. Nawawala na ho ang mga sumisimba sa templo. Ano nga niya nangyari? Pumupunta na ho sa agape feast. Yun ho mga Kristiyano ay masasarap ang pagkain. Naroon na ho yung mga alipin, kapantay na rin ng hindi alipin. Naroon na po yung mga babae, kapantay na rin ng lalaki. At alam nyo, mahal na emperador, hindi lamang sila ang kumakain. Pati po yung ating mga tao, yung mga kasamahan natin, ay sinusuportahan na rin ng kanilang hapag. Hindi lamang ho yung kaalib ng kanilang relihiyon ang kumakain doon. Pati ho mga mayayaman, pati mga edukado, ay kumakain na rin sa kanilang hapag. Mahal na emperador, kakaunti na dumadalang ang sumisimba at nagagalit na ang ating mga Diyos. Biru-biruin niyo mga kapatid. Nagagalit na rin ang mga Diyos. Umuunti na ang sumasamba sa mga templo. Sapagkat sa hapag ng Panginoon, nakasumpong sila ng pagkapantay-pantay. Nasumpungan ng balo ng ulila ng mga mahihirap na sila pala ay mahalaga din sa piling ng Panginoon. Isinugo niya ang mga Kristiyano para sila ay paglingkuran. Kaya kung ating babalikan ng ating Panginoon, ay ipinaghanda siya si Simon siya ni Simon ng hindi maliit na handa. At nang siya imbitahan, siya pumunta ron. At yung mga eskriba, mga parisiyo, mga sedusiyo ay pasilip-silip. Wala para hindi gano'ng makita. Mga spy. At pagkatapos ay umupo si Kristo sa hapag ng mga sinasabi nilang mga makasalanan paniningin ng buwis. Pag-upo ni Kristo at pagkutsara ay talang sabi nila, matakaw! Maglalasing! Pinuntaan niya sa manalagad, bakit hayangin yung guro? Ay kumakain na kasama ng mga maniningin ng buwis at ng mga makasalanan. Aba, si Kristo ay sumagot, ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawawala. At sinasabi nyo na ako'y nakikisalamuha sa mga makasalanan. Yun nga ang niyang aking pakay. Ako'y naparito upang hanapin at iligtas ang mga nawawala. At ang kusina, ang hapag, ay naging paraan para hanapin at iligtas ang mga nawawala. Tingnan niyo si Sakeo. Ang magandang nangyari sa buhay ni Sakeo ay siya'y bumaba sa sikumura. At sabi ni Kristo, ako'y kakain sa inyong bahay. Ako sabi ng mga Escriban Parisiyo. Nakasalanan. Maniningil ang buhis. At sila'y nakasilip sa bintana at habang sila'y nagsisikain, si Sakeo ay tumayo. At ang sabi ni Sakeo, Panginoon, malakas yung busis niya.
Kalahati ng aking kayamanan na ibibigay ko sa mga lukas. Baka may tukha na kasilip sa bintana, ay, sana kapag namahan ako'y maaambunan niya sa iyo. At kung ako po'y makasingil ng may daya, ibabalik ko ng 4 na ulit. Ang Panginoon ay sumagot, malakas din ang Moses. Ngayong araw ay dumating ang kaligtasan sa iyong bahay. Dumating ang kaligtasan sa kusina na napapalibutan ng mga kaldero, mga sandok, mga kawali. Doon dumating ang kaligtasan. Huwag ninyong hahamakin, mga kapatid, ang kapangyarihan ng isang platong pagkain. Huwag niyong hahamakin ang kapangyarihan ng suha, ng pundol, ng saging at ng langka, at ang pungkal at ang bigas. Huwag niyong hahamakin ang kapangyarihan. Sa kanila, yan yung pag-ibig na natitikman, pag-ibig na namumuya, pag-ibig na nakakain. Anihin mo yung magandang sermon na hindi manguya. Anihin mo yung magandang sermon na hindi mainom. Narito yung mga Kristiyano, mga hindi nag-aral, pero ang model nila ay ang Panginoon sa pagpapakain, pagpaparami ng mga tinapay. Nang sabihin ng Panginoon, kapag ikaw ay maghahanda, huwag mong tatawagin ang iyong mga kakilala, ang iyong mga kaibigan. Tawagin mo ang mga may sakit, mga balo, mga ulila, mga mahihirap, yung walang sukat iganti. Yung pagdating nila ay walang bit-bit na regalo. Yung darating sa iyong hapag ay gutom. Sabi ni Haring Solomon, sa gutom na tao ay matamis kahit mapait na bagay. Ngunit ang busog na tao ay umaayaw sa kulot ng piyutan. Pag maghahanda daw tayo, ay tanggalin na natin sa ating isipan yung mga taong busog. Yung mga taong nakakakita ng nakakakuha ng pagkain. Yung mga taong matataang malalaki ang sweldo. Huwag daw tayo magkakamali na sila ang punterya ng ating handog, ng ating handa. Ang ating pera, ang ating paghanda, kung birthday man ito o anniversary, doon sa hindi laging nakakatikim. Sa mga taong kahabag-habag, sa mga taong kaawa-awa. Kaya, ang agape feast, pinamulan ito ng mga upo-upoy, mga alipin, mga balo, mga ulila. At doon panahon yon, ang mga may sakit, pag malubha na, ay iniiwan na sa labas ng bahay. Sa mga lansangan at hinahayaan ng mamatay. Dumarating ang mga Kristiyano, hindi lamang magdudulot ng agape, kundi inaampo nila yung mga batang itinapon, yung mga may sakit na mamamatay na, kinukupkop, inaampon sa kanilang tahanan, at doon nabuo yung bahay ampunan ng mga bata at ng mga matatanda. Doon nagsimula yung idea, mga kapatid. Kaya minsan pa ay pasiglahin natin ang mga simbahan. Minsan pa ay magbigay tayo ng pag-asa sa mga taong nawawala ng pag-asa. Naalala ko ngayon yung isang lalaki nagbibinta ng dyaryo. Gutom na. Sabi niya, ako muna hihingi ng pagkain sa bahay na rin. Ako, ay nung lumabas ay anong gandang dalaga. Isa naman ay binata na rin. Nahihiyang manghingi. Sabi niya, Miss, ako yung hawla-hulang painom naman. Ay, lumabas. Umalis yung dalaga. Paglabas, may dalang isang basong gatas na mainit-init. Kanyang ininom.
at nabuhay ang kanyang loob nang maubos na yung laman ng gatas, yung baso. Sabi niya, magkano naman ang aking babayaran sa iyo? Malaking baso yan. Ay sabi nung nanay ko iba, huwag daw akong maniningil sa kabutihang loob na pinatigi ko sa mga tao. Ay kumagkano yun, salamat. At itong batang ito ay tuloy-tuloy sa buhay. Nakapag-aral at naging doktor gawa ng inspirasyon ng isang basong gatas. At ang si doktor na nagkaroon ng pasyente na napakaluba ng sakit, ay siya yung nang ipapasa sa kanya, parang natatanda niya yung pangalan. At yung address ay parang niyang ito'y nakita ko na. Pagsilip niya, ay naku, ito nga, ay napakaluba. Gumugol siya ng mga oras sa pag-aaral, ng mga conference sa kapwa doktor. Ginawa niya ang lahat para iligtas itong babae nito. At sa wakas, nalagumpay siya bumalik. At nang ibigay yung bill, yung bayad, yun ang mahirap eh. Yung ako yung hospital na ilan yan, 3 araw ay 86,000. Ang mahirap mga kapatid mo hospital. Binigay yung bill. Ay pagdating sa total, sabi na yun, nabayaran na ng isang basong gatas, maraming taon na ang nakaraan, bayad. At nang dumating yung doktor, nagpakilala, ito pala yung binigyan ng isang basong gatas. Bayad, tinanggaling siya sa kanyang pambihirang sakit. Isang basong gatas. Sabi ni Jesus Christ, kahit isang basong malamig na tubig, huwag ng gatas, kung kawalang-walang tubig na lang. Dahilan sa pangalan ng pagiting na lang ay hindi mawawala ng ganito. Alam nyo, pagpapasok na sa langit, ay hindi kailangan yung ating mga degree. Hindi qualification yung ating pinag-aralan kung tayo maganda, kung tayo sikat sa lipunan, kung tayo pastor. Pagdating na niya ng hangit, papapasukin niya, sabi niya, kayo'y magsipasok sa kaharian at manahin ninyo ang kaharian, buhat ang itatag ang sanlibutan na sobrang ganda ng kaharian. Sapagkat ako'y nagutom at ako'y inyong pinakain. Nakuhaw at inyong pinainom. Hubad at inyong dinamdam. Nagkasakit at nabilanggo at inyong dinalaw. Ang takang-taka yung pinapapasok pa rin eh. Hindi ako karapat-dapat. Hindi naman ako ngayon eh. Panginoon, na mali ka ng tinawag. Kailan ka namin nakitang gutom, uhaw, o walang damit? Kailan ka namin nakitang nagkasakit at nabilanggo at dinalaw ka namin? Sabi ng Panginoon, sapagkat ginawa ninyo sa mga hamak na ito, ginawa niyo sa mga may sakit, sa mga kapuspalan, sa mga nahihirapan ng damdamin, sa mga broken heart, sa mga balo, sa mga ulila, ay sa akin ninyo ginawa. Kaya sabi ni Santiago, hindi ninyo alam na sa pagpapatuloy at pagpapakita ng kagandahang loob sa mga tao, nakapagpapatuloy kayo ng mga anghel. At ang sabi ni Santiago, ito niya, ang relihiyong walang kapintasan at dalisay sa harapan ng Ama. Ano yung relihiyong walang kapintasan at dalisay? Magagandang pangalan na kinopya sa Biblia. Yung baga, ang relihiyong walang kapintasan at dalisay, yung bagang hindi kumakain ng baboy. Ang relihiyong walang kapintasan at dalisay. Ang sabi ni Santiago, ito niya, ang relihiyong walang kapintasan at dalisay, ang dalawin, ang mga balo, at ang mga ulila, at ang mga kapuspalan, at yung walang patuloyan tanggapin sa tindahanan. Sa harapan ng langit, kayo man ay mahina, kayo may nagkakasala, at kayo pinagpapakitahan ng Diyos ang kagandahang loob sapagkat mapalat ang mahabagin sapagkat sila'y kahabagan. Kaya mga kapatid, mula ngayon, i-revive natin ang kusina ng Panginoon. I-revive natin ang agape
Pista ng pag-ibig. Ako'y may mga inihahandang mga butil ng maliit na dampa. Nagagastos lamang ng 2,000. Yung ating iniisip. Magkakaroon tayo ng pagdalaw natin ay maglalagay tayo ng mga halaman, mga gumagapang na mga gulay, mga madadahon doon sa kanilang tahanan. Hindi lamang natin sila bibigyan ng isda. Tuturuan natin magtanim, tuturuan natin maggarde, sapagkat ito ang kalooban ng Panginoon. Ang mundo ay patindi ng patindi ang kagutuman. Ang krisis sa pagkain ay patuloy na lalaganan. Ngunit sa mga magmamalasakit, sa magtatayo ng kusina ng Panginoon, ang kanilang mga kawali, kaldero ay laging umuusok at ang mga plato ay laging may laman para sa mga kapuspalan. Ang inyong liwanag ay sisilang na parang katanghalian na pagpalain kayo ng Panginoon. Amen.